channel, and for today's video is I'm gonna make an update about us. So Banana and I were back to LDR again. So yeah, he flew back to his country last Monday, and it's not a good feeling. I mean, parang nadurog yung puso ko kasi syempre nasanay ako na magkasama kami for the whole 3 months. So doon sa 3 months na pagsasama namin, marami kaming memories, good memories. Though meron kaming mga struggles, but normal lang naman yun sa isang magkarelasyon, lalo na yung magkaiba yung race. I mean, kagaya namin na ako Filipina, siya foreigner. So meron talaga kami mga differences, at kahit na sino man na in a relationship with foreigner, meron talagang differences, and given na yung mga struggles na meron tayong culture differences, merong language barrier, yung mga ganon, tsaka iba-iba yung idea tsaka opinion. Hindi talaga parehas yung iniisip namin most of the time, kasi we're two different people. So mahirap naman kapag lahat parehas kayo. So ayun, nung umuwi ako dito, sobrang nakakadurog ng puso dahil doon sa airport, parehas kaming sa Terminal 3. So ako domestic gate, siya naman sa international gate, kasi nga pabalik siya ng NC. So sobrang sakit makita na paras kayong sabay na maglalakad at maghihiwalay. Tsaka syempre nakita ko yung reaction niya. My God, ay, don't make me cry. Kaya akong umiyak. Hindi ko talaga mapigilan na maging emotional, lalo pag naalala ko yung mga panahon na magkasama pa kami. As in, my God, I'm sorry. Hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko na maiyak. Lalo na sobrang na-attach kasi ako sa kanya. 3 months kaming nagsama na kami lang dalawa talaga. As in, ako lang nakakausap niya, siya lang din nakakausap ko. Sa lahat ng lakad ko, kasama siya. As in, hindi kami naghihiwalay. Kahit isang araw, talagang kung saan ako pupunta, sa pamamalingke, lahat po, grocery, lahat ng lakad ko, lahat ng ginagawa, andun siya. Saka, sobrang parang devastated ako nung nakita ko siyang naglalakad papunta sa gate niya, kasi international siya eh. Tas ayokong umiyak. God. So ayun, nung pagdating ko dito, nakita ko na naman yung niya, yung bike namin dito sa harap ng ng bahay. Tapos nung pagpasok ko, nakita ko yung chair niya dyan sa may lounge. I mean, yung upuan niya. Nakita ko lahat, yung may mga damit pa siyang iniwan dito. Kasi sobrang sakit sa akin, kasi nasanay ako na kasama siya. Iba pala talaga yung feeling na mahal mo yung tao, no? Yung sobrang
sobrang love mo yung tao na parang lahat ginawa mo para maging masaya, lahat ginawa mo para mag-work yung relationship. Tsaka paras kami na nag-adjust, may mga differences kami, though alam naman natin na wala namang perfect, di ba? Kahit na anong bagay, kahit sinong tao, wala talagang perfect. Walang perfect couple, walang perfect relationship. Lahat. So, may mga misunderstanding kasi nga minsan magkaiba kami ng gusto. Pero okay lang yun. As in, given na kasi yun talaga sa kahit sinong magkarelasyon, di ba? So, ang hirap lang kasi sa akin ay ako yung naiwan. Iba kasi yung pakiramdam na ikaw yung umalis, saka ikaw yung isa naman naiwan. So, sa sitwasyon namin, ako yung naiwan. So, sobrang nahihirapan akong ibalik yung normal routine ko nung hindi pa siya pumunta dito. And then, ngayon, unti-unti, halos isang linggo na siyang wala. Pero araw-araw, syempre nag-uusap naman kami. Kahit papano, naiibsan yung lungkot ko, yung pangungulila ko. Kasi, iba pala talaga, no? Kasi, pag naramdaman mo, kapag pinakita ng isang tao na mahal ka niya, na importante ka sa kanya, talagang ginawa niya lahat para lang makasama ako. Tsaka, very supportive yung banana ko. Lahat sinusuportahan ako sa lahat ng gusto ko, lalo na financially. And hindi naman yun ang habol ko sa kanya. Kasi alam naman natin na siguro iba-iba tayong mga tao. Tsaka iba-iba din tayong mga Pinay. Kasi yung iba gusto ng mayaman. Ako, okay lang sa akin kahit hindi naman sa ganun na kahirap. Siyempre, kaya din naman niya. May kaya naman siya. Kaso nga lang, siyempre, hindi kagaya ng iba. Pero, walang problema kasi magtutulungan naman tayo, di ba? Magtutulungan kami. Siyempre, mas masarap kasi yung pakiramdam na maabot niyo yung mga pangarap niyo na magkasama kayo. So, sa 3 months na pagsasama namin, na-realize ko na hindi maganda yung kapag nag-aaway kayo tapos mananahimik ka lang. Though, in other side, maganda siya kasi hindi nag-i-spark yung away nyo. Pero sa gaya nila ng mga, kasi foreigner yung banana ko, sila kasi open-minded, talagang open in communication sila, talagang gusto nila sabihin kung anong problema, anong gustong gawin, bakit ka nagalit, anong kinagalit mo, yung mga ganon. Ako kasi, ang toxic traits ko talaga sa sarili ko, pinaka-toxic traits ko, talagang inaamin ko, yes, I admit, and I realize na hindi siya talaga maganda yung nagtatampo ka. Kasi kagaya ng sinabi ng banana ko na my tamponess almost ruined our relationship. And it's true kasi kapag nagtatampo ako, madalas ako, ang bilis kong magtampo kasi talagang nakaugalian na. Kasi parang tayong mga Filipina, ugali natin na kapag nagtatampo tayo, nagpapasuyo tayo, ganon. Pero mali pala yun. Kasi kung nagtatampo ka, kailangan mong sabihin na nagtampo ka, nagalit ka, or may kinainisan ka. Ako kasi, nananahimik ako. So, kapag hindi na ako nagsasalita, our communication is gone. So, wala kaming communication. Nagka-cut yung communication kasi hindi na ako makakausap Hindi na niya ako makausap. Talagang, galit ako na hindi ako nagsasalita. Kasi, yun din yung natutunan ko sa past ko na, yung sa dati ko,
after naming maghiwalay, natutunan ko na ayoko nang makipagpalitan ng salita, yung mga masasakit na salita. Ganon. Kasi sabi ko sa sarili ko, kapag ako nakikipagrelasyon ulit, syempre hindi ko naman sinarado yung pintuan ko. So, ayun nga, nakahanap ako. Tapos, ayun sabi ko sa sarili ko, kapag nagkaroon ako ng karelasyon, hindi ko na gagawin yung nakikipagbatuhan ng yung tinutumbasan mo yung galit. I mean, ang tawag doon sa Tagalog, kung galit siya, galit ka din. Kasi ganun yung ginagawa ko lalo na pag ako yung nagagalit din yung isa. So, na-realize ko na hindi yun maganda. Pero, sa sitwasyon namin ngayon ng banana ko, kapag nananahimik ako, hindi maganda. Kasi nga, dapat pala kahit nagtampo ako, kailangan ko pa rin magsalita. Kasi hindi niya alam kung anong gagawin Hindi siya Pinoy. Hindi siya Filipino. So, hindi niya alam kung saan siya pupunta, anong gagawin niya, bakit nagalit ako, anong kinagalit ko. Kailangan talagang ipaliwanag, kailangan pag-usapan para ma-fix or ma-solve yung misunderstanding. So, yun, talagang nag-promise ako sa sarili ko na kailangan ko nang baguhin yung sarili ko kung gusto ko ng successful na relationship or successful in the future. Yung syempre magpapakasal, ganon. May mga balak naman kasi. So, who knows in the future, di ba? Pagka, syempre, kailangan nating mag-adjust. Pares kaming nag-adjust. So, tas pares kaming may mga kailangan i-improve sa sarili namin. And then, anyway, mga peeps, makikita nyo kapag nag-upload ako ng video, ipapaliwanag ko lang saglit na yung ginamit kong editing app na Filmora, bayad yun, I paid 2,000 something pesos. Oo, nung October lang yun, nag-purchase ako. Tapos, syempre, nung una, okay pa yun. Kasi makikita natin sa mga previous vlogs ko, 3 months, 2 months ago. Okay pa naman yun. Tapos, nitong lang, December lang, biglang, wala. Parang, lumalabas na may watermark na siya. Tapos, may nagpa-pop up na, kailangan ko daw i-purchase yun para, makumpleto ko daw yung package, yung mga meron silang mga package na promo, yung mga ganon. Sabi ko, tas in-email ko yung Filmora, yung talagang ang tawag nung gumawa nun, kasi nung nag-purchase ako, meron silang pinadalang email confirmation. So, doon ako nag-email sa kanila. Tapos lahat, kasi nung na-confirm nila yung purchase ko, meron silang binigay na instruction kung paano gagawin or paano ako makakapagsimulang mag-edit. So, yun. Ginawa ko yun. Tapos, ayun nga, nagreklamo ako. Nakadalawang email ako. Ni isang reply, wala. Hindi sila nagre-reply. Talagang in-ignore lang. Tapos, nung nakaraan, siguro mga 3 weeks ago, nag-edit ako. Wala na. Parang nawala kasi nagreklamo ako. Tapos ngayon, bumalik na naman. Kagabi nakita ko nung nag-edit ako. Patapos na ako, kailangan ko nang i-save kasi i-upload ko na sana. Nakita ko, ay, meron na namang watermarks. Makikita nyo, meron talagang watermarks sa harap. So, di ko alam kung anong dahilan or kailangan pa ba talaga nilang mag-purchase tayo para parang they're trying to top up more money from subscribers. So, ayoko nang ganon. So, naghahanap ako, nagre-research ako kung ano yung mga free apps editing apps na pwedeng gamitin sa laptop. So, ayun mga people. Siguro, iba-iba tayo ng experience, no? Pero kung ako sa inyo, ang mahal kasi ng Filmora,
Tapos ganun ang mangyayari kaya disappointed ako. So better not to purchase Filmora kung meron namang medyo mas mura. So yun, and I'll be uploading more videos. So ayun, makikita nyo na kada upload ko may mga watermark talaga. So ang dami kong videos na kailangang i-edit kasi simula pa nung before Christmas, may mga videos kami sa mga travels namin, sa mga out of town namin na hindi ko pa na-edit. And then, yung mga huling travel namin papuntang Cebu tsaka Manila. So, yun, hopefully, makakapag-upload na ako the next day or matapos ko na yung kahit isa, unti-unti, makakapag-upload ako. So, yun lang muna yung update ko, and sana may natutunan kayo sa mga Filipina na may ka-LDR. Sana may natutunan kayo sa ano ko, and sa sariling opinion ko lang din yun, sa sarili ko lang din yun, kasi sariling experience ko. So yun, huwag tayong masyadong matampuhin. Kung magtatampo man tayo, kailangan pa rin nating magsalita, huwag manahimik, kasi yun ang nakakasira ng relasyon. So yun lang, and strong lang tayo. So kaya ko to, kasi matapang naman ako eh. I mean, strong talaga ako. So that's it for now mga people, and see you all again on my next vlog.